Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Kasama mo Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa korporasyon. Kung kinakailangan, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong pag-aralan ang bawat parameter ng organisasyong pinag-aaralan ng mas lubusan. Ngayon ay titignan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Camping World Holdings Inc., ticker CAA. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon simula noong Marso 25, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets kumpanya Camping World Holdings Inc. nabibilang sa subkategory Rest Camping, 19 na organisasyon ang lumahok sa pagsusuri, ito ay medyo kinatawan. Makikita natin ang mga desisyong ginawa sa pagtatapos ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, minus 5.5 sa 10 puntos. Average na resulta para sa subkategory, 2.5 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa kabuuan ng merkado sa amin, makikita natin na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuuan ay 1.5 points. Laban sa score na minus 5.5 puntos para sa Camping World Holdings Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Camping World Holdings Inc. at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Camping World Holdings Inc. nagpakita ng dynamics ng minus 20.8%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na binawasan ng 26.6%. Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Camping World Holdings ay $1.81 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $11 bilyon. Camping World Holdings Inc. account para sa isang bahagi ng 10.63% at isa sa mga medium-sized na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay $0.33 bilyon. Na may capitalization ng balance sheet ng subkategory na $13 bilyon. Camping World Holdings Inc. account para sa isang bahagi ng 2.41%. Paghahambing ng mga inookupahang bahagi ng palitan at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Camping World Holdings sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 9.63%. Ang capitalization ng balance ay 2.42%. Na 75% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Pagtatasa ng bahagi ng samahan sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng organisasyon ay umaabot sa $3.627 bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay umaabot sa 1,079.1% ng equity. Resulta sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang balance ng presyo ng stock ng kumpanya sa tubo ay 0. Habang ang average sa subkategory ay 534.4 na mas malala kaysa sa average sa subkategory. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng halaga ng stock exchange sa kita nito kumpara sa mga kumpanya ng subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus $39 milyon. Hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na 12 buwan. Masama ito para sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang presyo ng kumpanya sa balanse ng kita ay 0.3. Ang average para sa subkategory ay 0.5, ito ay 40% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $6,100 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Ito ay napaka-negatibo para sa mga prospect ng kumpanya.
Pagsusuri ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, -1 puntos. Ang margin ay -0.6%, na may average para sa subkategory na 0.1%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 0.7%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 13.647%, na 42% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang katotohanan ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse sa presyo ng palitan ng kumpanya Camping World Holdings sa halip patungo sa pagmamaliit. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng kumpanya ay $138,000, samantalang sa subkategory $176,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at mga indicator ng organisasyon ay 20.6%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ng kumpanya ay $3,000. Ang average sa subkategory ay $4,400. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 706%. Pagtatantya ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay $467,000 sa subkategory na $410,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 14%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, -0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 13.7%, na may average para sa subkategory na 9.8%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Tagapagpahiwatig REL 14 na nagpapakita ng antas na 43% para sa kumpanya Camping World Holdings. Habang para sa subkategory ang antas ng RC, 14 na, ay humigit kumulang 41%. Teknikal, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay sinipi sa parehong paraan tulad ng pagbabahagi Camping World Holdings. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $17.72. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $27.22. Ang dynamics ng aktual na pagtatantya at ang consensus forecast ay humigit kumulang 54%. Tignan natin ang talahanayan ng order na magagamit sa lahat. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na ginawa ng sistema ng impormasyon sa panahong ito Guru Markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga seguridad Camping World Holdings. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian Guru Markets isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng trade down sa presyong $17.73 bawat share. Nabuksan ang deal dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya. Ginawa ang valuation ng kumpanya gamit ang valuation approach, ang ACIMS Index. Ang take profit ay nakatakda sa 15 oras 34 minuto. Ang stop loss ay nakatakda sa 20 oras 12 minuto. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang transaksyon batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Abril 24, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, VAO, magiging pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Isa pang order ay otomatikong sarado. Maraming salamat sa publiko sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.